Since April, may mga nagtatanong na sa akin ng tutorial natin for ribbon bracelet. And sa wakas, nakapag-upload na today. Ang first step natin, maghanap kayo ng mas malaking beads na ilalagay nyo doon sa center. So, pwede yung mga ganito si pinapakita ko. 3mm glossy beads yung gagamitin natin. And gumamit lang ako dito ng 0.5 elastic string and 0.3 non-elastic string. Parehas 12 inches yung ginamit ko, pero depende sa inyo guys kung gaano kahaba yung gusto nyo. Sa 0.5 elastic string, naglagay lang ako ng 3mm beads, tsaka yung magiging center natin. Yung crystal yung ginamit ko, nasa 6mm yata yan. Tapos tinali ko na siya guys. And eto na yung magiging pinaka-bracelet natin. Ang next step natin, yung 0.3 non-elastic string, ipinasok ko lang siya sa center ng ribbon natin. Tapos, igigitna ko lang siya guys. Sa magkabilang side, maglalagay lang tayo ng tigto 20 beads. Pagkatapos yung tali natin, ipapasok nyo lang ulit dyan sa center. Parehas, para maging ganito yung itsura niya. And para mas maganda yung ribbon natin, itatry natin gawing similar dito sa kulay red na ribbon. So guys, dito baka malito kayo, pero madali lang siya. Yung tali natin na yan, di ba usually nilalagyan na natin yan ng beads. Pero this time, hindi natin siya muna lalagyan ng beads kasi ipapasok ko pa yung tali natin doon sa dalawang beads. Ayun o, papasok ko lang siya. Dalawa lang. Pwede din naman isa, pero hindi ko pa na-try sa tatlo eh. Parang hindi maganda pag tatlo. Para malaman ng ribbon natin kung ano ba yung ilalim and ano ba yung taas. Para hindi siya gumilid. So, both side, ganun lang din yung gagawin ko. Ipapasok ko siya doon sa dalawang beads. Ang tagal magpasok. Wala na ako masabi. Cut na natin kaya. Kasi sabihin nyo, kinat ko eh, no? So, ganito na yung tsura niya. Tingnan nyo. Mas okay kasi siya. And kapag ganyan na, pwede na natin yan lagyan ng mga beads. So, yun nilagay ko sa kabilang side. Magkaiba yan. Sa kabilang side, 10 beads. Dun sa kabila naman, 15. Kasi gusto ko magkaiba sila ng haba. Pero, depende naman yun sa inyo. Kapag satisfied na kayo doon sa haba ng tail ng ribbon natin, lagyan nyo na siya ng pang-lock. So, yung ginamit ko dito, crimp beads and inipit ko lang siya ng plies. Pero pwede nyo din naman itali kasi yung tali naman natin transparent naman siya. So, sa susunod ko na siguro yung gagawin. And syempre, kakat nyo lang excess na tali. Tada! Ito na siya guys and sana nasundan yung tutorial natin. See you sa next tutorial!